Hallelujah, hallelujah. O Key of David, opening the gates of God's eternal kingdom, come and free the prisoners of darkness. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled and was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son at her old age. And this is the 6th month of her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, good afternoon, good evening. It has always been our greetings, especially for the masses on the day of Saturday, because Saturday has become a pilgrim's day for Quiapo Church. We recognize, we acknowledge the many devotees coming from different parts of the Philippines and even coming from the different parts of the world. Kaya po ang bati natin ay ganun na lamang. And let me just acknowledge also our devotees from Guam. Ayan, may mga deboto po tayo sa Guam. Ayan po ay pinangungunahan ni Father Val. Ayan po ano. And then also we have the devotees from Holy Family Parish sa Parang, Marikina, and that's headed by Father Fernando Cornejo. We would like to greet our devotees from Jesus of Nazareth
Parish. Meron po tayong ganoon. No? It is in Villa Beatriz Subdivision, Barangay Old Balara. Ayan po, si Father Jason ang naroroon. So we would like also always to welcome everyone on a Saturday to come and visit us also here in Quiapo Church. Soon there will be a Pilgrims Center. No, meron po tayong magiging opisina na kung saan yung mga pilgrims po, may you be individuals or by groups who would want to come and pray, join the masses here, and go around the Quiapo Church. There will be an office that will welcome you. Yun po yung ginagawa po nating Pilgrim Center. If you're facing the church, if you are at Plaza Miranda and you're facing the church, it is on your rightmost po. No? The rightmost part of the church sa facade. Makikita niyo po ngayon, may ginagawa po dyan na construction. We are making the Pilgrims Center / souvenir shop. So, meron pong piling-pili, selected items, official merch po ng Quiapo Church. That will open very, very soon po. Ayan, ano? Now, if I may ask, kung pipili ang Diyos, no, ng mga tao na marunong, magaling, very competent, very fluent magsalita, very influential, malakas ang dating, maganda personality, may itsura, may impact para gamitin niya sa misyon. Sino po dito ang pwede pong piliin ng Diyos? Taas ang kamay. Pakitaas po ang kamay. Ako lang. Parang hirap, ano? Kung pipili ang Diyos ng mga tao na very fluent magsalita, malakas ang dating, maganda personality, may itsura, matalino, magaling, para gamitin niya, parang ang hirap. Ako nga ba yun? Mukhang malabo yata yan. Ano? Malabo yata yan. Not me. Hindi ako. Alam niyo po, sa Ebanghelyo, may dalawa pong babae na pinili ang Diyos. Pinili ang Diyos ang dalawang babaeng ito para bigyan ng napakahalagang papel para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ang dalawang babaeng pong ito ay wala nung kahit anuman na nabanggit ko kanina. Umpisahan natin kay Elizabeth. Si Elizabeth, matanda na po. Maliban sa matanda na, baog pa. At nung panahon na iyon, kapag wala kang anak at ikaw ay babae, lalong lesser ang iyong importance and significance sa society. Kahihiyan yon sa mga babae. And yet, God chose her to bear a child, to be named John, to prepare the way of the Savior, of our Redeemer, si Elizabeth. The second is Mary. Nandun sa Ebanghelyo natin. Mary was a very, very young teenager. Babae siya, sabi nung according to our tradition, 14 years old to 16 years old. Napakabata. And he came from where? He came from Nazareth. Ang sabi nga doon, ang Nazareth ay mayroong pangit na reputasyon. Napakaliit na bayan na hindi kilala. Kung meron namang pagkakakilanlan sa Nazareth, pangit pa. Ganun po ang pinanggalingan ni Maria. A very unrecognized, walang pangalan, and yet, she was chosen. She was called. For what? To bear the Son of God. To bring to the world the Savior. God made man in the person of Jesus. Yung dalawang iyon, nasasabihin ng mundo na wala man lang kadating-dating, sila pa yung mayroong napakahalagang ginampanang papel para sa kaligtasan ng tao. Ano po ibig sabihin nito?
Kung may gagamitin ng Diyos dito sa atin, kung meron siyang kung tatawagin, ito po ay hindi kailangang magaling, matalino, makapangyarihan. Ito ay hindi kailangang malakas ang impluwensya. Hindi ito kailangan na sinasamba ng mundo. God calls not out of performance, but out of faithfulness. Hindi sa galing, kung hindi sa katapatan. Hindi dun sa magaling, kung hindi dun sa handang sumunod. Mga katangian na mas matingkad sa paningin ng Diyos. Ang handang sumunod, ang mapagpakumbaba, ang sumusunod sa Kanya. Yaan ang mas pinipili ng Diyos, ang mga tapat sa Kanya. Yung inaakala natin minsan kasi wala tayong magagawa, ay nagkakamali po tayo. Come to think of it, Goliath at saka si David. Goliath, the best warrior in the Philistines army, natalo nino. Nung pinakabunso, pinakabata, pinakakawawa, isang pastol na tinawag pa doon sa pastulan para isabak sa laban. And he won. Hindi po kailangan ng Diyos ang kapangyarihan natin dahil may kapangyarihan na siya. Alam po ninyo, papalapit na rin ang ating ang ating Nazareno 2026. Sino pupunta sa piyesta natin sa January? Sino sasama sa traslasyon, sa prosesyon? Alam po ninyo, masabi ko po ito. Yung prosesyon, parang ito ay showcase ng matatapang malalakas. Showcase ito ng may kakilala, may connection. Bakit ko sinabi iyon? Abay, sino ba yung umaakyat sa andas? Sino ba yung nakakaakyat dun sa andas? Minsan may tinanong ako, ba't kailangan pang umakyat ng mga tao sa andas, ng mga deboto? Ba't kailangan pa? Hindi ba kailangan na lang si Jesus na lang ang makita sa taas? Huwag ka nang sumingit sa eksena? Ano sagot sa akin ng isang deboto? Sabi niya, Father, kasi tungkol yan sa pagiging macho. Machismo daw. What? Talaga bang tinatawag ng Diyos? Yung ba ang kalugod-lugod sa Diyos? Kailangan ba makita ng Panginoon na magaling kang umakyat sa andas, kaya mong gumapang sa mga ulo ng iba? And you can muscle yourself up to the andas? Yung ba talaga ang gusto ng Panginoon? Baka yun ang gusto mo o gusto ng barkada mo? Kasi kung titingnan natin ang Panginoon, hindi yun ang pinipili niya. Hindi si Goliath ang pinili niya. Hindi yung mga saserdote, pariseyo, at ang mga punong pari ang pinili niya. Ang pinili niya mga mga hindi edukado, mangingisda, tax collector, mga makasalanan, si David, si Maria, si Elizabeth. Yun ang choices ng Panginoon. Hindi kailangan na malakas ka, matalino, magaling. Dahil ang lahat ng iyan meron na ang Diyos. Ano lang kailangan ng Diyos sa atin? Yung katapatan natin. Yung ating pagiging bukas sa pagsunod. Yung kapayakan natin. Alam niyo po dito sa Quiapo, napakarami po nating empleyado dito. Maaarahil yung iba sa inyo, nakilala na yung iba. Mahigit 80 ang empleyado po ng Quiapo Church. Yung iba, nakikita nyo, magandang magdamit, maganda make-up, pleasing personality. Kamakailan po, nagkaroon kami ng recognition sa mga empleyado. At ang isa sa mga ni-recognize, kinilala ay ang empleyado na walang late. Walang tardiness. For the past 5 years. Wow. Walang single late for the past 5 years. Alam niyo po kung sino nakagawa nun? Marahil hindi nyo kilala. At marahil hindi nyo makikita. Bakit?
Kasi mas madalas yung makikitang marumi siya. Puro grasa, puro dumi, madumi ang damit. Madalas, nagtatrabaho dun sa shop, nakatago. Ang pangalan niya ay si Albert. Isa sa mga sa utility and maintenance natin. At saan pa siya nakatira? Hindi po sa kabila. Marami tayong empleyado, nakatira po doon sa paligid. Nakatira pa siya sa Cavite. But he was never late a single time for the 5 years. And when he was mentioned and when he was recognized of performing as such, marami sa amin nang na-inspire. Marami ang napatango ng mga empleyado. Marami ang pumalakpak ng mga empleyado. Hinahangaan siya. Mga kapatid, sigurado tayo, kailangan tayo ng Diyos. Mayroong pangailangan ng Diyos para sa atin, maraming dapat ayusin sa paligid natin at kung saan-saan man. Pero hindi niya kailangan ng malakas, matalino, magaling. At nawa hindi ito maging hadlang para talikuran natin at katakutan ang tawag ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay meron na siya. Pero ang meron tayo, yung ating pagiging tapat, bukas sa kanyang kalooban, pagiging masunurin. Handa ka ba na piliin at tawagin ng Diyos?